Hello, hello, hello. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kababayan, mga Pilipino. Magandang hapon, magandang gabi sa ibang mga kababayan natin na sa ibang bansa at iba yung time zone. As usual, sana ay nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Maganda naman ang yung mga hanap buhay. Talagang ang buhay naman ay merong ups and downs na tinatawag. Merong tinatawag na minsan maulan, minsan tag-araw. Parehas naman yan na parte ng ating buhay. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalangin lang tayo at manalig sa Panginoon, ha? At ganoon lang talaga ang buhay. Magtiwala lang tayo na hindi tayo pababayaan ng itaas. Okay, ngayon lang nandito ako papunta ng trabaho. Narinig ko sa radyo ulit. Kahapon pa ito actually na pumutok na balita na nagpalabas ng arrest warrant ng ICC. Bago pa man kasi ito bago pa naman ito lumabas na balita. Meron naman talagang kwento-kwento na may gagawin ng ICC, pero hindi natin na totohanin pala nila. Nabasa ko doon na parang meron yata hinahanda na 7,000 ka pulis para pag-aresto kay former President Rudy Duterte. Kumusta kayo mga supporter ni President Duterte, especially diyan sa Davao? Magkagulo ba? Mukhang magulo kasi yung panahon nga ni Kibuloy gulo nga ito pa kaya. Baka marami sa inyo magpuntahan sa Davao City, ha. Barricade pa kayo, ha. Ay nako, ewan ko lang. Pero siguro naman ma-resolve naman yan. Saka kaya naman ni President Digong yan malampasan yung ganyang problema. At saka ang alam ko pagka ganyang edad yata parang hindi na yata pwedeng ikulong kasi parang naalala ko yung kay former Senate President or Senator Johnny Ponce, kay Enrile, Senator Enrile. Naalala ko noon na hindi siya nakulong, na-convict siya alam ko na-convict siya pero hindi siya kinulong kasi nga for humanitarian reason. Matanda na kasi siya, hindi na lang siya kinulong. Pero actually na-proven guilty siya. So yung kay President Duterte naman na yun, mahabang proseso pa yan Oo. Ito nga Kuya, ano bang taga-saan ka ba, Kuya? Negros, sir. Negros. Taga Negros ka, so Ilonggo. Cebuano po. Cebuano? Sa Oriental? Oriental po. Sa Dumaguete? Dumaguete. Dumaguete. Maraming suporta dyan ni President Duterte, di ba? Oo, solid yan, sir. Solid. Solid yan Okay, so anong masasabi mo dyan, Kuya? Yung kay Duterte. Siguro naman yung opinion mo, it will parehas lang siguro yun sa opinion ng karamihan ng mga supporter or mga taga Negros or yung mga kabisayaan, Ano bang opinion mo diyan yung sa ICC ngayon na sabi arestuhin daw siya? Yung sa akin lang po sa ganyan sa sitwasyon ngayon, sabi ko na panahon pero kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ko naman siya masisisi din kung ano yung nagawa niya mamaraan sa panahon niya. Maraming nasisiyahan. Isa na po maraming natuwa. Oo, natuwa kasi sa mga patakaran sa mga pinapatupad niya na paghigpit sa mga gawaing masasama. Okay. Dati bumabiyahe kami, maluwag sa aming kalooban ng bumiyahe kahit gabi kasi kung alam namin safety kami. Pero ngayon
parang nagbabalikan na po Para yung- bumalik uli. Okay. So, yung panahon ni President Rodrigo Duterte, kayo ay secure yung kanyang pakiramdam. Kasi nga, wag na lang natin pagtatalunan yung pamamaraan ni President Duterte. Pero sa panahon niya na ano niya yung mga kriminal, yung especially yung mga related sa droga. Opo. So, ayun ang iyong personal na experience, karanasan. Tapos ngayon, medyo hindi ka sigurado sa iyong seguridad nung wala na si President Duterte. Yes po. Okay. So, yun, sa mga nakikinig sa akin or nanonood dito sa aking vlog, itong sinabi ni Kuya, hindi ito kumbaga hindi ito isolated. Kumbaga ito rin yung opinion ng mga karamihan ng mga namimit ko ng mga mamamayan at especially kung sa mga hindi na sa mga Bisaya yan, maraming mga tao, especially yung mga normal na naghanap buhay dito sa Kamaynilaan, nakikita nila kasi daw yun nga sa dati yung sa mga lugar na maraming nagiinuman dati sa kalsada, nawawala yung mga nagiinuman sa kalsada. Kumbaga lalo na pag ikaw ay babae, pag naglalakad ka, hindi ka na natatakot maglakad kasi di kagaya nung wala pa si President Duterte. Yun nga, yung mga standby, mga lasinggo nandiyan sa kalsada nagkakalat. Pero nung nandiyan na si President Duterte, nawala yung mga yon. Ewan ko lang ngayon kung nagbalikan na yung mga lasinggo sa kalsada. sana hindi naman. Balikan na. Sabi ni Kuya, balikan daw. Sana wag naman. Sana bagong buhay na rin yung iba dyan. Sana yung ko lang kay sana yung sistema ni President Duterte sana na-establish na hindi sana ika nga yung sistema na ika nga kahit na palit ng leader, sana pa rin. Mahirap kasi yung nakadepende lang sa tao, no? Yun lang ang aking nakikita dyan na problema or kakulangan. Kasi nakaasa lang tayo kay Tatay Digong pagka wala siya, wala na rin. Sana yung na-set up sana yung sistema na na hindi naman yung siguro naman kay si Kuya Aminado meron sigurong ibang mga nag-abuso, pero hindi naman inutusan ni Tatay Digong na mag-abuso. Sa dami naman ng mga pulis diyan dami ng tao meron mga loko-loko diyan at ginagamit pa yung programa ni Tatay Digong na para gumawa ng mga kalokohan, ginamit sa kanilang mga personal na mga baka sabi nga nila noon may kaaway lang na kapitbahay ito, tokhang na. Ginamit sinakyan ng mga loko-loko ng mga pulis yung programa. Oo, yan ang mga problema. Pero anyway, ang sentimento nga ng kagaya rin ang sinasabi ni Tatay Digong, ni former President Duterte, ang sabi niya is ginawa lang niya yung kung anong nakikita niya na mabuti sa bayan, para sa bayan. Kumbaga sinasabi naman yan noon pa yan effective naman, sabi natin effective naman nung time na yun, kahit nga si former Mayor Richard Gomez nagsasabi at congressman na siya ngayon at ng time ng ni President Duterte, siya yung mayor ng Ormoc City. Nakikita niya yung na epektibo yung programa ni President Duterte against criminality. Ayun, so yun lang. Hindi naman perfecto si President Duterte, meron siguro question yan kay Dilima, hindi medyo malabo yun, pero anyway, paano kaya magtapos to, mga kababayan,
Sabagay, wala namang gulo pa eh. Hindi pa na magsimula. Baka naman hindi naman talaga matuloy ito sa gulo. Baka wala naman eh. Narinig ko rin sa radyo, yung China is part ng ICC. So, ewan ko lang yung China kung meron siyang power na mag-object na haharangin ni China yung yung order ng ICC. Hindi ko alam kasi part na ng ICC naman si China. So ayun yun. Yung China, ibang topic natin pag-uusapan yan. Pero anyway, sa ngayon hanggang dito lang muna tayo mga kababayan. Sana hindi mapunta sa gulo itong developments na ito. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa sunod, usap-usap ulit tayo. Salamat sa inyong oras ng panonood o pakikinig dito sa aking konting vlog.